Ay, magandang gabi po. This is just only 15 minutes. Mga kababayan, patay na po yung katarungan na hinahabol natin. Ito po'y namatay dahil po yung mastermind ay nakalusot. Yung mastermind po ay si BBM, wala nang iba. Ang pagiging mastermind niya ay mapapatunayan po sa pamamagitan ng tinatawag na mga mali-maletang pera na binigay ni Saldico sa kanya. At yun po ay napakatibay na ebidensya na po. Binaliwala lang ng mga congressman na mga na busog ni BBM. So nakakahiya po. So ngayon, ang unang ginawa pagpatay, simple lang pong ginawa nila. Ang ginawa po nila ay naghiring-hiring kunwari sila. Pagkatapos, andun yung mga kakampi ng congressman. Bumuto sila lahat na ibasura ang impeachment laban kay BBM. Ngayon, nais ko lang babanggitin sa inyo ang batas. Paano ang proseso? Yung unang dalawang proseso na nakasulat sa House of Representatives Rules of Impeachment na pagsampa ng reklamong impeachment na ito po ay sinusuportahan ng verification ng nagreklamo. Nang ibig sabihin ay sumumpa ang nagreklamo na nabasa niya ng buo ang reklamo at naunawaan niya ng buong buo at kanyang pinangangatawanan na kahit ikulong man siya na ang kanyang reklamo ay naglalaman ng mga aligasyon, mga kwento na totoo ayon sa kanyang personal na kaalaman at hango rin sa tinatawag na authentic, mga genuine, mga dalisay na mga records at documents. At dapat nasamahan pa po ng tinatawag na endorsement ng congressman, kahit isang congressman. Ngayon, dalawa ang reklamong impeachment na sinampa laban kay BBM na tinanggap nila. Yung isa na hindi nila tinanggap, yung pangatlo na sinampa ng grupo ni Mike Defensor. Grupo ni Attorney Harold Despicio, ni Attorney Harry Roque, Ahakat Ara Topacio, si Attorney Virgilio Garcia, at si Attorney Jing Paras, si Chubby Chingson, hindi nila tinanggap dahil daw sa katwiran na wala yung tinatawag na Secretary General. So with that, tututok tayo sa dalawa, pero yung isa, may habol pa yun kasi pumunta sila sa Supreme Court. Itong dalawa, ano nangyari? Alright, nagsesyon sila sa Committee on Justice na ipadala, sinunod ang Constitution sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 2 na nag-uutos na sa oras na matanggap ang kompleto na reklamong impeachment ay kagad-agad sa loob ng 10 araw na session days ay ipadala kagad sa House of Representatives. Napadala nila yung dalawa. At sa loob ng 3 session days mula ng pagkatanggap ay dapat ibato nila sa Committee on Justice or proper committee ang sinasabi ng Constitution, pero Committee on Justice ang pinaka-proper committee. So anong nangyari? Nag-session na ang Committee on Justice. Ngayon, ang una, ayon sa proseso, ang una nilang gagawin ay alamin kung tama ba, nasunod ba ang formang hinahanap ng batas. Nasunod po kasi nagdesisyon, nagbuto-butuhan yung mga kasapi ng mga Committee on Justice na nasa forma na sunod na mayroong verification at mayroong endorsement ng isa, at least isa ng mga congressman. Kasunod, kinabukasan, dalawang reklamo nakapasa yung Makabayan Black na sinampa ng Masa et al. O Liza Masa
at saka yung isang reklamo na sinampa ni Attorney Andre De Jesus. Next day, tinakil nila ang reklamong impeachment ni Attorney Andre De Jesus at saka reklamong impeachment ng Lisa Massa et al. Sabi, marami sila. Ngayon, ang pag-usapan na sa pangalawang yugto ay yung tinatawag na sufficiency in substance. Ano po yung sufficiency in substance? Ang sufficiency in substance po, sa Tagalog, basahin ko sa inyo yung batas na sinusunod na dapat House Rules of Impeachment na nagsasabi ang mga reklamo ay may sustansya kapag nabanggit niya ang lahat, kapag nabanggit sa reklamo ang lahat ng mga elemento ng mga detalye na kailanganin para ma-impeach si Bongbong Marcos. Yung reklamo naman po ni Attorney Andre De Jesus ay una, dahil sa pag-aresto nila ng illegal kay Duterte at pinatapon sa dihig. So, yung factual statement na gano'n na inaresto, inutos, may kutsabahan, sinabi niya ni Attorney Andre De Jesus na nagkutsabahan si Marcos ang una, si Bonjing Remulla, si John Vic Remulla, si Gibo Teodoro, Eduardo Anyo, si Marcos Lacanilaw, si Nicolas Torre, at si Romel Marbil. Sila po ay nagkutsabahan, binanggit po yan sa reklamo. At ang ulo ng sindikato ay si BBM. Alam naman nila, binanggit din na walang local na warrant of arrest at walang pagsunod sa sistema ng International Criminal Court kung paano gaganapin ang paghuli. Kailangan idaan sa lokal na korte at hindi nila idinaan, pinapunta nila sa dihig. At ginamit kuno nila ang Interpol at nakatsaad din sa Interpol na hindi sila naghahangad na mag-aresto sa tao. Bangkos, kung arestuhin ng bansa na gusto mag-aresto, pero idaan pa rin sa korte natin. Hindi ginawa yan. So, ibig sabihin, eksakto, sapat ang kwento ng reklamo ng De Jesus complaint para sabihin kung totoo ang mga yun, ay matatanggal na si BBM sa tinatawag na betrayal of public trust, sa culpable violation of the Constitution na walang due process. Yan, Section 1, Article 3 ng Constitution, yan po ang nilabag na Constitution. Ibig sabihin, sapat po ang reklamo. Hindi pinag-usapan kung may ebidensya o kung wala sa pangalawang yugto. Ang ebidensya kasi kakailanganin na sa pangatlong yugto. Pag magkaroon na sila tinatawag na evidentiary hearing o pagdidinig para sa mga ebidensya. So, ganon. Ang pangalawang reklamo naman ni Andre De Jesus ay yung unprogrammed funds na pagnanakaw ni BBM sa flood control project. Sapat po ang kwento, pero kinibit balikat lamang nila. At kailangan lamang, ibig sabihin hindi pa kailangan ng ebidensya, pangatlong yugto pa yun, at nag-uusap pa lamang tayo sa pangalawang yugto. Sapat po yung pagbanggit ng kwento kung paano nilabag ni Bongbong Marcos at siya ay nagkamali sa kasalanan, corruption. Na binulsa niya, siya ang utak ng flood control scandal. Sapat, hindi na pinag-usapan muna ang ebidensya. Pero anong nangyari? Binasura din nila. Next, sunod na akusasyon ni Andre De Jesus ay yung drug addict si Bongbong Marcos. At ang ebidensya na binabanggit ay hindi niya pagpatesting. Kailangan kasi dapat yung patesting, ibig sabihin nilabag niya yung Constitution. Kasi hindi naman kailanganin ang ebidensya, hindi pa kailangan ng ebidensya para patunayan kung totoo nga o hindi na-addict si BBM. So ano nangyari? Nasa batas po sa Section 5, ipakita ko muna sa inyo Section 5 ng Article Rule 3 ng ating Rules of Impeachment na nagsasabi, sapat na po na katwiran ang nabanggit ang lahat ng reklamo
lahat ng detalye ng reklamo para patunayan, para sabihin na merong sufficiency in substance or may sustansya ang reklamo. Yan ang ibig sabihin. O basahin natin. Ito, Rule 3, finding probable cause for impeachment. Ilang yugto yan. Ang unang yugto, determination of sufficiency in form. Pumasa na yan ang dalawang reklamo. Pangalawang yugto ay determination of sufficiency in substance. Yan, nakalagay po dito, it shall then be determined na sinabi the requirement of substance is met. Nakamit ang requirement sa substance if there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. Walang sinasabi na hanapan ng ebidensya. So, sinasabi ganun dyan. So ngayon, titingnan natin yung pangalawang reklamo ng Makabayan Bank. Sa pangalawang reklamo Makabayan Bank ay sinasabi nila puro sa corruption sila tumutok. Ganun din po. At sapat na sapat ang kanilang aligasyon. Pero bakit pinasura? Kasi ganito po ang ginagawa. Nilabag nila yung kanilang rules of impeachment. Sa pamamagitan ng nag-motion si Dilema na kung kailanganin pa ba ng ebidensya, pero ang motion ni Dilema ay negative. Sabi niya, kailangan mag-move ako na huwag nang hanapan ng ebidensya. Kasi iyan man nakalagay sa House Rule of Impeachment. Bakit pa emotion? Batas na nga yan, bakit hindi na sinunod? Yan ang tanong dyan. At bakit sila bumuto-buto at sinabi nila, kailangan natin hanapan ng ebidensya. Diyos por santo. Hanapan ng ebidensya at nag-decision sila na kulang daw ebidensya kaya basura. Ganun po ang nangyari sa impeachment na reklamo laban kay Bongbong. So ngayon kung ganun, ibig sabihin ano ang nangyayari? May grave patay na po ang katarungan laban sa mga kurakot. Hindi na natin pwede isigaw or hanggang sigaw na lang tayo. Mga kurakot, kulong na yan. Ganun ang mangyayari. Patay na po ang katarungan. Binasura na ang impeachment laban sa mastermind. So kung ganun, ano ang gagawin natin? Kailangan ipagsigaw. Kung may pera lang ako, bukas na bukas magsampa ako ng reklamo sa Supreme Court. At ipadeklara ko na null and void na naman ang reklamong impeachment na binasura. Ang pagbasura null and void laban kay BBM. Ganun po ang mangyayari. In other words, hindi lahat po ng proseso, ang proseso sa impeachment ay hindi lahat politika. Pagdating sa pagtatanong kung sapat ba ang pagkwento o hindi naman hinanapan ng ebidensya, ang tawag dyan ay ministerial lamang po. Hindi na dapat dinidesisyonan yan. Ngayon, dahil nagdesisyon kayo, inabuso ninyo ang inyong kapangyarihan at dahil dyan, matatawag yan na grave abuse of discretion at ginusto nyong patayin ang reklamong impeachment. Ngayon, nagreklamo ang mga congressman natin na Makabayan. Pakinggan natin po sila. Pero isa-isa, pakinggan natin ang mga katwiran ng mga bulok na congressmen. Please proceed. Mr. Speaker, distinguished colleagues, I rise on behalf of the Partido Federal ng Pilipinas and our... Yan ang anak ni Albi Benitez, yung congressman sa Negros Occidental, yung Ilonggo nga walang kwenta. Yan yung mga ulo ng sindikato ng mga Bingo Plus na kung may nanalo hindi nila binabayaran. Yan, Partido Federal ng Pilipinas daw, sinusuportahan nila allies in the House of Representatives sa impeachment laban kay Marco, kay BBM. to express our collective support for the findings of the House Committee on Justice in dismissing the impeachment complaint against President. Walang Kabataan kwenta yan. Party List. Pakinggan naman natin ngayon si Renico. Ito yung Makabayan. Pakinggan natin si Attorney Renico. Alleged in the facts that sabi, paragraph Madam Speaker. Majority Leader. 2 impeachment complaints lodged against President Bongbong Marcos Jr. But Madam Speaker, I'd like to provide a snapshot of deliberations and how parts of the discussions were not thoroughly considered Si Attorney ko, kung and not binaboy. as reflected in the committee report.
Madam Speaker, distinguished sponsor, paragraph 11 of the committee report reads, the Maza et al. Complaint fails to allege facts that would constitute abuse with respect to unprogrammed appropriations, the amounts of the same, the projects and implementing agencies, and recipient of the beneficiary of the alleged abuse of discretionary power. Wala raw pong recital of facts na nagsasabi na meron pong abuso sa paggamit ng unprogrammed appropriations. Pero po, Madam Speaker, nirehistro po ng endorser na to and miyembro ng committee na meron pong clear identification of 3 acts alleged in the facts that constitute abuse with respect to unprogrammed appropriations. Una, ang presidente po ang nag-aproba ng special budget requests na nire-require ng batas that releases approved unprogrammed appropriations items after the budget was passed. Clear din po ang recital na may 213.8 billion pesos na nirelease in unprogrammed appropriations of various fiscal years, of which 111 billion pesos po ang pumunta sa flood control projects that were tagged as anomalous. I can cite din po paragraph 20 to 25 ng Maza et al. Impeachment complaint, ang mga recital of facts na ito. These are alleged to be of the 3 acts constituting betrayal of public trust. Hindi po accurate ang committee report to say that there's no recital of facts constituting the offense. Gusto ko lang din pong i-correct. Meron din po nakalagay sa... So talagang in short, Justice. talagang binaboy ng gusto. Kaya wala tayong magagawa. Hanggang dyan lang muna tayo at magbablog naman ako mamaya.